It's another day gala going to Baguio and it's been a while since nag-long ride kami. It's a mixed emotion talaga going back to Baguio since galing na kami doon before. But one thing I'm sure is excited kami palagi every time may gala talaga kami. Hindi ko alam if kami lang ba, but every time bumabalik kami talaga sa Baguio, iba yung pakiramdam, like sobrang excited talaga na nilulook back namin yung mga pwede mangyari and pinaplan talaga namin yung mga pupuntahan namin. Around 2 p.m. nga pala ng Sabado kami umalis and yan, inabot na kami ng sobrang gabi pagdating sa La Union area and nag-decide talaga kami na mag-check-in na rito sa La Union. Since gusto din namin na makapture yung Cannon Road ng maliwanag at dahil nakatulog na rin kami kagabi, so ngayong umaga na lang din ako nakapag-video sa chinekinan namin. So ito yung lugar niya, like pagpasok mo pa lang, ito na yung bubungat sa'yo. Malinis siya, yan, mukha lang siya madumi dahil nga paalis na rin kami that time. VIP room nga pala yung kinuha namin na room since magkakalapit na lang din naman yung rates nila. And around 1,020 yung nagastos namin. And that's good for 12 hours na rin. Meron na rin pala silang heater dito kaya hindi mo mararamdaman talaga yung lamig. May towel and shampoo na nga rin na included sa aming inave. And if dito nga kayo mag-check-in, magdala lang kayo ng sarili nyong toothbrush and toothpaste at the same time yung sleeper nyo kasi wala talaga silang provided. Plus, secured na rin talaga yung sasakyan nyo if meron kayong car or motor dahil meron siyang sariling garahe sa mismong tutuluyan ninyo. And bago ko nga pala makalimutan, La Fresca Garden Inn nga pala yung pangalan ng lugar na to. And nothing to worry kasi even walk-in kayo, talagang may entertain naman kayo as long as may available room sila. And kinaumagahan, bumalik ulit kami dun sa La Union na Arc kasi nga gusto namin dun ma-videoan and ma-picturean. Kaya ayan, balik talaga kami sa lugar na yun. Since ginabi na rin talaga kami sa daan and marami kaming hindi na-captured na mga pictures and videos along the way. Also, pinaglaanan din namin ng time na madaanan yung Benguet Arc kasi ito talaga yung gustong-gusto rin ni Sherwin na madaanan para makapagpa-picture. Actually, siya lang yung may maayos dyan na picture and yung picture namin dalawa hindi maayos kasi nga delikado din yung area lalo na maraming mabibilis sa sasakyan even nasa gilid kayo. Okay natin at least may moment lang din kami na may picture kami dun sa arc na yun. After namin magpakuha ng picture dun sa Benguet Arc, ayan, tignan mo naman sobrang ganda ng view. Ito talaga yung pinaka-reason bakit sobrang ganda magbiyahe ng umaga. Like, may kita mo talaga lahat ng view sa gilid mo, sa bawat paligid na dadaanan. Ito yung moment na ang sarap lang talaga matulala. Like, makikita mo yung bawat scenery na kung gaano kaganda and masasabi mong sobrang sarap lang mabuhay talaga. Like, papangarapin mo talagang libutin yung buong Pilipinas. So, sobrang ganda talaga ng meron tayo. Ito rin pala yung palatandaan ko na habang tumatagal, papalapit na kami ng papalapit sa Baguio. Itong mga gantong reel talaga. Mas like, lalo akong pinapa-excite kasi bukod sa malamig na klima, sobrang na-excite kami kung ano yung mabibuild ulit namin ng mga moments this time. Ito talaga yung Cannon Road na inaabang-abangan talaga ng lahat. Like, literal na pag napadaan ka rito, matutulala ka talaga. Imagine, wala pa kami sa pinaka-destination namin pero busog na talaga yung mata namin sa mga view na nakikita rin namin. And finally, we are arrived at Lion's Head destination. Bali, nag-park nga pala kami para makapagpa-picture saglit and kumain na rin kami ng strawberry. As usual, syempre alam naman natin nasa Baguio tayo, hindi tayo magpapahuli. And now, we are arrived at Igorot Stone Kingdom. Bali, dito talagang picture taking lang talaga ginawa namin. Konting video para sa mga nag-perform ng Igorot Town. Dito nga talagang, alam mo yung kami yung init na init sa suot nila, like literal na mainit, tapos nakayapak pa sila. Mainit dyan that time. Anyway, that's part of culture talaga, lalo pag sinasayaw yan. So far, natapos naman namin yung pinaka-performance nila dyan. And after that, talagang nag-ikot na kami for picture taking. Ito nga yung pinaka-view niya pag nasa taas na. Maganda naman siya and Instagrammable naman pag nagpatake kayo ng picture as long as nasa good spot or angle kayo. But hindi siya recommended for those na hindi pwedeng mapagod. Like literal na para kang nag-hiking na may ladder version lang. Isa nga pala to sa na-amaze ako, like literal na nagbabike ka lang sa may mismong string lang ng bike. Like imagine kung gano'n nakakakaba talaga magbike sa ganito. But good thing naman, meron silang harness, like safety talaga nila. Pero syempre, hindi ko na-imagine gagawin ko talaga yan. And girls, reminder lang, kung pupunta kayo sa ganito, make sure yung suot nyo is comfortable and at the same time, meron kayong extra cycling sa loob para maiwasan din syempre yung mga makikita sa inyo dahil nasa taas kayo. At dahil lunchtime na rin, ito rin yung time ng check-in namin sa aming pag-i-stayan. Bali, ito nga pala is same day post ko lang din talaga sa Baguio page transient. So, doon marami nag-comment and naghanap ako ng affordable lang din na pag-i-stayan na. Actually, it takes 20 minutes bago makarating sa Burnham Park but kinonsider na namin to compared sa other na mas malapit kasi mas mapapamahal kami and since may motor naman kami. Also, seeing those perks din na meron sila, like sobrang linis ng facility, halos lahat meron na rin sila. 400 per pax na nga ang rate niya and also can accommodate 2 to 5 pax. Meron na rin silang access to rooftop, free wifi, and meron din silang hot and cold shower. Meron na rin silang free mineral water, free coffee,
And pwede din kayo maka-access sa kanilang gas stove and meron din silang kitchen utensils. Meron din silang free shampoo and soap, toothbrush and toothpaste. Meron din sila pati sleeper. Yung wala lang sila is yung towel, which is sobrang acceptable naman sa dami ng meron sila. At diba? Dahil wala pa nga kaming proper breakfast and lunch, eto magme-merienda na rin kami, sabay-sabay na yung lahat. Sobrang nag-enjoy kami sa mga pinuntahan, kaya ngayon pa lang kami kakain. And when it comes to food expense, talagang hindi kami gumagastos talaga ng sobra. Like, literal na focus namin talaga is yung mga pupuntahan talaga na expense. Kaya sobrang okay na kami dun sa sapat lang na food and syempre, dalawa lang naman kami. Kaya sobrang goods na kami dyan. Sinabay na nga rin pala namin ng kape yung time na yan dahil nga meron naman silang free coffee. So, para at least medyo mainitan din yung sikmura namin habang kumakain. Meron na rin pala kaming boiled egg na sinama rin sa aming pagkain para talaga mabubusog kami literal since iikot pa kami yan after. And finally, makakakain na talaga kami ng meal sa buong araw na hindi pa kami kumakain. And syempre, before we eat, we prayed. Syempre, para at least meron din kaming guidance and matapos namin in a safe way lahat ng mga kailangan namin gawin for that day. Sobrang na-enjoy ko nga yung pinagstayan namin dahil sobrang spacious niya kung makikita nyo. Tapos solo lang namin siya kahit dalawa lang kami. After nga namin kumain, we decided na magpahinga for a while since mainit pa rin sa labas and at the same time, para mag-regain kami ng energy sa mga pupuntahan pa namin na lugar. And ayan, pumunta na kami sa Burnham Park after namin makapagpahinga. Then, bumalik na rin kami agad sa aming transient since, ayan, paggabi na malayo-layo din sa aming pag-i-stayan. And at the same time, maaga rin kasi kami kinabukasan dahil nga kailangan madaling araw pa lang makaalis na kami. And the following day, 5 a.m., umalis na rin kami doon sa aming transient area and dala na namin talaga lahat ng gamit para din diretso na kami uuwi after ng mga pupuntahan pa namin ng mga view spot. And finally, nandito na nga kami sa La Trinidad. At ito na nga yung sinasabi ko na inabutan na talaga kami ng liwanag sa daan na dapat ang goal namin. Pagsilip pa lang na umaga ay dapat andun na kami. Pero dahil ang daming ang lugar talaga na sobrang na-attract kami, talagang ini-istapan namin para magpa-picture and mag-video. Like literal, tignan nyo naman to. Oh. At heto na nga, nasa kaibuturan na talaga kami ng tuktok. Tignan nyo naman, kitang-kita na yung bawat gilid. Like, literal na kinakabahan na ako. Tapos, sobrang kitid pa ng mga daan. Like, literal na dapat hindi ka talaga mag-overshoot dyan sa pagdadrive mo. Pero in fairness, kahit inumaga kami talaga sa daan, tignan nyo naman kung gaano kaganda yung view, yung pagtama nung araw dun sa dinadaanan namin. Like, sobrang ganda ng quality ng pagkakuha ko talaga. Lakas makatulala talaga nung view niya, di ba? Ito nga yung sinasabi ko sa inyo bakit kami talaga nagtatagal. Tignan nyo naman, bawat magandang view talaga hinihintuan namin. And kahit ngatog na ngatog talaga kami dyan, till literal na titigilan namin. Ito lang talaga yung kagandahan kapag may motor, may sarili kayong sasakyan talaga na dala. Like, pwede kayong mag-stop over dun sa mga lugar na gusto nyong puntahan. Plus, blessing factor pa namin talaga na sobrang nakakatipid kami sa gas ng motor nito. See, ito yung mga reason bakit kailangan nyo talaga literal na huminto eh. Like, gusto nyo bang maskip yung mga ganito kagagandang view? Diba, syempre hindi. Stopan na lang natin. And finally, talagang sobrang ramdam ko, malapit na kami sa aming pupuntahan. Tingnan nyo naman. Tawid bundok na ang aming ginagawa. Ayan. And nakikita ko na nasa tuktok na kami halos. Eh, finally, ito yung pinakamaganda talaga sa lahat ng lugar na napuntahan namin. Like, may kita mo yung sea of clouds. Oh my God. Alam mo yung pakiramdam na parang abot na abot mo na talaga yung langit. Anyway, malapit na rin yan dito sa aming pinuntahan na Northern Blossom. So actually, bago kami makarating dito, pumunta muna kami din sa malapit sa municipality nila kasi nagbayad kami ng environmental fee nila na 100 pesos. Then parking fee namin is 50 pesos and yung pinaka-entrance namin dito is 250 per head ng adults. And meron din silang mga senior and PW discount and at the same time, iba rin yung rate for kids. So pagpasok nyo pa nga lang, ito na yung bubungot sa inyo like iba't ibang kinds ng flowers. Kita nyo naman yung cabbage. Grabe, ang lakas makasyalan. Like, hindi ko na nga alam kung ano yung mga tawag sa mga bulaklak na yan. Pero isa lang ang alam ko, sobrang nakakatulala sa ganda talaga nila in person. And syempre, dahil maganda nga ang mga flower, ayan, kailangan may photoshoot tayo dyan. O, diba? Kita nyo yung mga fog na yan? Grabing lamig talaga, day, pag nandito ka. May free coffee and tinapay nga pala sila niyan after nyo maglibot. At hindi pa nga nasatisfy ang kuya nyo. Gusto pang pumunta ng highest point. O sige, pagbigyan yan. Saglit lang daw eh. Go. Kahit sobrang sakit na sa puwet, sige, andito na eh. Literal na akyat na naman to. After namin makarating sa highest point, nag-picture taking lang kami so hindi na ako nakapag-video upon arrive doon. And finally, pauwi na talaga kami. Ito na yon. Oh my God. Pero syempre dahil pauwi na kami, may mga madadaanan pa rin kaming mga lugar na kung saan may mga view spot.
And isa sa mga napagplanuhan namin is daanan yung Ago Eco Park sa La Union. Actually, dadaan pa sana kami ng Kalasyaw para bumili ng puto Kalasyaw. Kaya lang, sobrang gagabihin na kami. Kaya sa La Union na lang kami dumaan. And ito nga yung view niya. Like, literal na pagpasok nyo. Apakaganda rin. May environmental fee nga lang din kami na binayaran. 100 pesos. Included na rin yung parking fee nila doon. Literal na unprepared but memorable moment. Ito rin yung mga time na chine-cherish lang namin yung mga moment talaga na nangyayari sa amin. Like, without expectation, go with the flow, and literal na pinipili lang talaga namin maging masaya. And na-realize lang din pala namin, hindi pala kailangang handa ka palagi para magpatuloy. Dahil hindi nasusukat sa gaano ka ka-ready ang isang bagay, kundi sa gaano kayo katatag kapag bigla na lang dumating ang hamon.